Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang dungis mo sa muka. Dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ikaw naman, drag queen. Hindi ka palusot. Kaya naman ikay nakalaya. Ang kanta is For Mom with Love. At alam mo na ang ibig sabihin yan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na ng matiwasay. At wag nang pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, COMELEC ang iyong specialization, hindi international law. Habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, akusado ka pa rin sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po'y kabahagi ng Exclusive Economic Zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po'y economic rights. Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation eh. Mali nga yung sinasabi mo. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa MCLE. At ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ano bang ibig sabihin na pinalibog yaang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong provision na palibasa, meron tayong economic rights, may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So, ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, saklolo! Pero anong karanasan ba natin? Nang wala ang mischief reef, nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam. Mali ang pag-iisip
na mga warmongers at mga trigger-happy mga Pilipino, nare-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nako, unang-una, napakalaki ng mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ng bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan kaput pag nagkagera. Ang pinakamalaking naghahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China. Kaya ang China at Amerika ngayon, doon sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po'y paulit-ulit kong in-announce sa mga press briefing. Yan po inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po inanunsyo rin ni Secretary Delfin Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya kung ikukumpara nyo ng level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa. Ano ka nasisira, ulo? Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China? Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nagtraidor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back-channel negotiator ko. Nakailang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dosenang Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back-channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back-channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back-channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back-channel negotiator ay para lang messenger kung saan iahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, iahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings, hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations,
napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede ring i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit deed of sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin, kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back-channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi i-dismiss ang kaso? Ang ebidensya lang na prinisenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news, kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi.
Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon.